Hello guys! Tulad nga ng pinangako namin sa inyo, ito na yung video ng interview na ginawa namin. Yes, so ito yung video na kung saan first time namin mag-meet kasi kailangan ko siyang interviewin for a Japanese company. So ako yung nag-post ng video na yun. And ito yun. Hi, I'm Maya, and today we're going to have a chat with Boy First Time, aspiring social media influencer, and we're going to find out kung paano nga ba na ginagawang career ang pagiging isang social media influencer. Hi, Boy First Time. Can you introduce yourself? Hello, my name is Boy First Time, isang aspiring media influencer since last year. So, what made you consider doing social media influencing as your career? Minsan, gumawa ako ng isang video na medyo katuwaan lang din, and then in-upload ko siya sa Facebook ko. Maraming natuwa sa video. Maraming nag-comment na, bakit hindi mo itry na mag-vlog ka? So parang, nga no, try ko kayo mag-vlog. So, doon nagsimula yung pag-vlog. Have you ever experienced campaigning for a brand? Hindi pa. Kasi bago pa lang din naman ako. So, mag-iisang taon pa lang ako na as media influencer. So, wala pa ako sa stage na gano'n. So if you're not campaigning for any brand as of now, that means you have your regular job, right? Your own daily job. So, saan ka nag-work ngayon? Ngayon, nag-work ako sa ABS-CBN as video editor. Paano mo nahati yung time mo? Doing vlog and then doing your own daily job? Yun nga, marami nagtatanong sa akin yan. Exactly. Marami nagtatanong sa akin yan kung paano ba inahati-hati yung time mo sa nag-edit ka na nga, tapos nag-edit ka pa ng sarili mong video, parang gano'n. Lagi kong sinasagot sa kanila, time management. Mostly, anong content ng vlog mo? Karamihan kasi nung nagiging content ko sa pag-vlog ko is more on comedy kasi ako. Comedy? Comedy, parang gano'n. Kung nasa office man ako, gagawa ako ng vlog na nakakatawa, or kung magta-travel man ako, nakakatawa pa rin, parang gano'n. How's the feeling na nakikita mong dumadami yung nag-view sa'yo? Na-overwhelmed ako nung nangyayari sa akin yun. Kasi dati, walang nanonood sa akin. Walang nanonood. Parang nag-upload na ako ng videos ko. Ilang araw na yung nakalipas. Minsan, isang linggo, parang nasa 200 lang yata yung nanonood sa akin. Pero ngayon na medyo dumami na silang nanonood sa akin, masaya. Masaya kasi masaya ka na nakikita na maraming nanonood sa'yo. So, ibig sabihin, gusto nila yung ginagawa mo. Parang gano'n. So, what are the perks of being a social media influencer? Real talk ba yan? Yes. Sponsorship. Sponsorship talaga. So, have you ever experienced na may lumapit sa yung brand and they ask you for sponsorship? Yung sponsorship ko as of now na binibigay nila is yung mga produkto nila, yung mga items na binibigay nila, parang ganyan. Parang sa akin lang muna, yung mga maliliit na bagay lang muna. Hindi pa naman ako doon sa stage na malaking-malaki talaga, parang gano'n. So, how many vlogs na ang nagawa mo sa YouTube, tama? Sa YouTube, Sa YouTube, as of now. Nagsimula ako last year, September. Tapos hanggang ngayon, nasa 87 videos na yata ako. 87 videos. So siguro naman sa 87 videos na yun, meron ka ng mga embarrassing moments na experience habang ginagawa mo yung mga vlog na yun. Can you give us at least an example kung ano yung mga most embarrassing moment na na-experience mo habang gumagawa ka ng vlog? Most embarrassing. Sobrang dami na kasi ng na-experience ko na ganyan. Hindi ko lang siya sinasama sa vlog ko. Pero meron talaga akong pinakamalala na experience sa pag-vlog nung pumunta ako ng La Union. Parang sabi ko magta-travel ako, tapos i-feature ko itong resort na to, parang ganyan. Actually, hindi naman yung resort talaga. Yung dapat nandun lang ako sa resort kasi sobrang gusto ko yung resort. Tapos nung nandun na ako, nung nag-vlog na ako, kinik out nila ako. Ano kinik out? Like, you introduced yourself? Ako po si Boy First Time na mag-vlog po ako dito, ganyan. Tapos, ayun, yung maano pa nga doon kasi nagpaalam ako sa mga foreigners na may-ari. So sila, na-welcome nila ako na maayos, ganyan. Tapos pagdating ko doon na nagvo-vlog na ako, may isang Filipino na manager. Ayun, parang manager na
pinalabas nila ako sa resort kasi bawal daw ako mag-vlog doon. Pero kasi pinayagan na ako mismo ng mga may-ari na mga Americans, parang ganyan. Siyempre, kung meron kang most embarrassing moment, dapat meron ka rin most memorable moment when it comes to vlogging. So, ano yung pinaka-memorable moment mo habang nag-vlog ka? Siyempre, as a vlogger, meron tayong tinatawag na tao na, alam mo yun, nag-i-inspire sa'yo, bakit ka nag-vlog. O yun yung experience ko na pinaka-masaya. Yung nakita ko yung nag-inspire sa akin. Walang iba si Will Dasovich. Nakita mo na siya? Nag-meet ka in person? How was it? Masaya. Masaya. Na-overwhelm ka kasi, parang dati kasi pinapangarap mo lang siyang makita eh. Oo. Parang ginaganahan kang gawin yung mga bagay na ito, yung pag-vlog kasi nakikita mo yung parang idol mo na, parang ganun, parang dumating sa point na ini-imagine ko na ako siya. Yung parang ganun yung feeling. Tapos, syempre pinapangarap mo siya na makita mo siya in person, na sana dumating yung time na makasama mo siya. Pero alam mo yun, nung dumating na nga yung time na na-meet ko na siya, talagang, Nagkausap kayo. So, ano yung mga konting pinag-usapan mo? Siyempre, nagkakwentuhan kami tungkol sa pag-vlog. Nag-thank you ako sa kanya kasi in-inspire niya ako. So parang yun daw yung goal sa pag-vlog niya. To inspire others, parang ganon. So parang yun yung nakuha ko sa kanya eh. Kung na-inspire ako sa kanya, dapat may mga tao din na ma-inspire sa akin sa ginagawa ko. So parang ganon, parang pasahan lang kami ng pagbibigay inspiration sa mga viewers. Sa tingin mo, being a social media influencer or being boy first time, what is your advantage dun sa mga celebrity na vlogger? Siguro ang nalaman ko lang sa kanila, ako yung gumagawa ng sarili kong content. Ako yung nag-edit ng sarili kong vlog, parang ganyan. So, pwede kong gawin anything under the sun na ako lang yung mag-decide para sa sarili ko. Parang gano'n. Do you plan to become a celebrity someday? Sa ngayon, hindi ko siya naiisip eh. Pero kasi, sa ngayon kasi, na-enjoy ko talaga sobra yung yung pag-vlog. As in, sobra ko siyang na-enjoy. Parang, iba siyang mundo na pinasok ko, na alam mo yon. Pero kung dumating man sa time na doon nga, dumami talaga yung subscribers o makilala talaga si Boy First Time, siguro bonus na lang yun. Kasi kung mahal mo naman talaga yung ginagawa mo at dumating ako sa point na nandun na ako sa taas, edi salamat, parang gano'n. Ang content ng most ng mga vlog mo is more on comedy, right? So how do you make it natural, yung mga vlog mo? On and off cam kasi, talagang makulit talaga akong tao. Mahilig talaga ako magpatawa. May cameraman sa wala. Parang nagiging natural talaga sa akin yung magpatawa lagi sa mga vlogs ko. Hindi ko siya sinasadya, kusa siyang, yun talaga yung character ni Boy First Time. What is your opinion on those influencers who use their reputation and impose themselves on establishment to get freebies? Sa akin, wala namang masama, lalo na pag malaking malaking pangalan mo na sa industriya ng pag-vlog o sa media, 'di ba? So kasi hindi mo na kasi maiwasan yung mga ganyang, 'di ba? Offer na sila mismo yung mag-offer sa iyo ng kaya na lang ibigay, sponsorship na ganyan. So okay lang sa akin 'yon. Pero kung para sa akin na nagsisimula pa lang, hindi ko gagawin 'yon. So I mean to beg para humingi ng freebies sa isang company. Kumbaga, ang akin, gusto ko sila yung lumapit sa akin kasi ito yung nakikita nila sa akin. Ito yung kakayahan ko na paano ako mag-produce ng video. So, ibig sabihin, gusto nila ako. 'Di ba? Hindi yung i-offer ko yung sarili ko sa kanila tapos hindi ko naman ma-meet yung expectations nila. So, yun yung mahirap. So, para sa akin, kung dadating sila, okay lang. Hindi ako yung lalapit. Kumbaga, hindi ako magbe-beg ng sponsorship para sa kanila. Since na-mention mo na yan, let me ask you, do you also have your own standard when it comes to vlogging ethics? Like, ano ba yung mga standards mo? Let's say may lumapit sa'yo na isang company and then they ask you to promote a specific brand. Lahat ba ng mga offers willing kang i-accept? Let's say, for example, it's a condom. Condom. Why not? Oo. Why not? Oo. Huwag mo ka patawanin! Feeling ko kaya ko yan. Para i-promote yung condom. Yes. Oo, kaya ko yan. Kasi, hindi naman kasi pag sinabing condom is kailangan maging mahalay or
medyo bastos yung magiging content ko sa Quantum. Kumbaga, ipopromote ko yung Quantum na yun as kung sino ako. Dadalhin ko yung produkto nila, kung ano yung character ni Boy First Time. Yun yung way ko ng pag-i-introduce or pagpo-promote dun sa product na yun. Kumbaga, hindi ko kailangan palitan yung character ko na since dahil nga Quantum yung pinag-uusapan, kailangan ko maging seryoso, kailangan ko maging mahalay, hindi. You have a point. Since masayahin nga naman si Boy First Time, tapos lagi naman nagpapatawa, edi idaan natin sa medyo comedic na pagpo-promoting Quantum na hindi siya bastos. Pointless. What if may mag-offer sa'yo na ibang company na pagagawin ka nila ng vlog, pero on that vlog, hindi mo ma-exercise yung pagiging creativity mo? Will you accept the offer? Like, let's say, limited lang yung mga pwede mong gawin on that specific vlog. Feeling ko, tatanggapin ko as a content creator na tinatawag, madali lang naman mag-adjust sa lahat-lahat ng mga bagay-bagay. So, kung ito yung hinihingi ng isang company, so dahil sponsored naman nila ako at ito yung hinihingi nila, kaya ko namang ibigay yon kung ano yung gusto nila. Pero syempre, pag outside na dun sa pinag-usapan namin at bumalik ako sa sarili kong content, so gagawin ko pa rin yung sarili kong, alam mo na. Yes, especially if the price is right. If the price is right, Yes, why tama not? naman. By the way, curious ako. Boy First Time. Saan galing yung first time? Bakit mo pinili yung Boy First Time as a name? Alam mo, ang dami nagtatanong sa akin yan. Kasi never ending na question sa akin ng mga viewers ko kung bakit Boy First Time. Kasi nung una kasi hirap na hirap ako kung ano eh. Anong first time ba yan? Hindi, hirap na hirap akong alamin kung ano ba yung pwede kong ipangalan sa YouTube channel ko, kung totoong pangalan ko ba o gagawa ko ng parang screen name. So, kaya ko siya napili na first time kasi 'di ba? First time, parang gano'n. Kasi 'di ba? Ang dami-dami kasi sa araw-araw mong nabubuhay ka, palaging merong bago sa iyo. Palaging may first Oo, time. kasi pag first time, parang never ending siya na may matutuklasan ka, alam mo, hanggang sa pagtanda mo, laging may first time. So, parang gano'n. Naisip ko na kapag first time yung content ko, hindi ako mauubusan. Boy First Time, bigyan mo naman kami ng advice or bigyan mo naman yung mga nanonood sa atin ngayon na first time pa lang nila ang gagawa ng video vlog or gusto nilang maging social media influencer din ng mga advice. Follow your heart, parang gano'n. Kung ano yung gusto yung gawin nyo. Huwag nyo hayaan na mapigilan yung gusto nyo gawin ng iba. Pag pinakinggan mo yung sarili mong, yung puso mo, imposibleng mag-fail ka eh. Bakit hindi mo itry na gawin kung ano yung pangarap mo? So, gano'n. Can you give us some tips about do's and don'ts as a social media influencer? Siguro magpakatotoo lang lagi sa lahat ng mga videos na gagawin mo. Ipakita mo kung sino ka, at higit sa lahat, wag kang magsisinungaling sa kahit anong content na ginagawa mo. Ayun, so thank you so much, Boy First Time, for being with us today. Guys, don't forget to follow Boy First Time on YouTube channel. For more of the latest cross-border info, hit subscribe or follow us on our Facebook, YouTube, and Twitter accounts. Links on the description below. So yun na Masaya? siya. Okay naman siya. Hindi ka masaya eh. Guys, grabe, sobrang nahihirapan ako doon kasi sobrang formal. Actually, hindi naman sobra, pero formal kasi yung interview na yun. Like yung vlog namin na everyday vlog, yung totoong walwal na ugali namin is nandun. Pero dun sa vlog na yun, sobrang ipit na ipit yung ugali ko na gusto ko na tumawa ng malakas. Pigil na pigil kami eh. Oo, wala sa karakter namin doon magseryoso. Oo. Tapos English pa. So parang okay, sige. Ako ang iniisip ko doon is anong nagsasasabihin ko. So parang ganun. So, ayun guys. So paano? Excited ka? Excited ako. So, yun yung collaboration namin. So, yun yung first collaboration namin together. So, sa lahat na nagmamahal kay McLean, I hope, or kay Boy First Time, I hope guys na i-follow nyo rin ako, mag-subscribe kayo sa akin kasi mag-upload din ako ng mga videos namin together ni Boy First Time. Senyorita Maya. YouTube channel. Yun ba yung YouTube mo, Senyorita Maya? Oo, yung YouTube ko. So, YouTube channel, Senyorita Maya. We'll leave the link below so you can subscribe to my channel as well. So, yung channel ko more on beauty and daily vlog siya. So, abangan nyo yung mga lalabas na vlog. Plus na rin yung mp.info. Ilalagay din namin yung link sa baba. Tapos i-subscribe na rin yung company na kung saan kami
gagawa pa ng mga vlogs together ni Maya. So, Yes. i-subscribe na rin siya. So, mayroon kaming vlogs dun sa mp.info, tapos mayroon din kami mga sariling vlogs namin together sa mga kanya-kanya namin mga channels. So, ayun. Yes. So yun lang guys, and sa lahat ng mga planong sumuporta sa akin, syempre supportahan niyo rin si Boy first time kasi pag sinuportahan niyo siya at nag-click yung tandem namin dalawa, then definitely magkasama kami. Yeah! Maraming biyahe to. Saya! Maraming biyahe. No? Yeah. Doon ako na-excited. Oo, tama. Tsaka yun, nagpapasalamat din kami kay Sir Eme, tsaka kay Sir Anton na kasama namin na shoot dito. Basta ganun. Yes, thank you so much. And see you on my second and third vlog na isa-shoot namin tomorrow. Thank you so much, guys!